Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, ka-business, ka-papi at kalingap, kumusta po? Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Siyempre, magbibigay po ako ng aking reaction opinion po. Patungkol dito kila Intoy na muntik na akong umalis dahil hindi niya kinaya yung mga nababasang negatibo ng mga komento patungkol sa kanya, yung mga bashers po. Pero bago yun, suportahan po natin, ka-business official, ka-business family, si Papa Deans TV, si Thinking Buddy, si Young Russell, at yung mga kasamahan ko pong mga reactors dito sa ka-business official. So ito ang aking magiging opinion ngayon mga ka-business, no? Mga kapapi, kabayan. Nung nabasa ko yung thumbnail doon sa upload ni ka-business regarding kila Intoy at Nika, nakita ko yung picture na talagang paalis sila, aalis, nakatalikod na. So parang nakakalungkot. Di talaga maiwasan na mayroon pa rin mga taong negatibo na magsasabi sa'yo. Hindi naman nila alam ang talagang totoong mga pangyayari. Kasi may nabasa rin talaga ako. Ito, ang pinakabuod talaga ng mga pag-give up ni Intoy. Ito yung di ba wala na doon sila Kabayan Renji. Si Kabayan Renji sa bahay ng ka-business. Ito yung pinaka-worst siguro na hindi niya dinamdam ni Intoy nung sinabi doon na isang basher na masaya ka na Intoy, may napaalis ka na. Bakit si Intoy lang ba ang nagsabi ng katotohanan, ng totoo? Di ba silang lahat naman ng mga kagawang tinanong pa nga lahat ng mga 3Ms at bakit nyo isisisi kay Intoy kung nawala man doon sa bahay nila ka-business, kung umalis man o kung ano man ang nangyari sa kanila? Ito si Kabayan Renji. Di ba indami naman po ni Kabayan Renji na totoo lahat yung mga sinabi ng kanyang mga kasamahan. Kung paano siya kumilos sa loob ng bahay nila ka-business, kung paano siya makisama. Totoo lahat. So bakit ididiin kay Intoy? Bakit sisisihin si Intoy? Kasi mayabang na, sip-sip na si Intoy. Bakit si Intoy lang ang nakita ninyo? Ang dami-dami nila doon. Hindi lang naman siya ang nagsabi. At saka masama ba na magmalasakit ka sa taong tumulong sa'yo, katulad nila Mr. and Mrs. Ka-Business, na alam mong may isang kasamahan ka sa loob na hindi kumikilos ng tama. Nagpapakitang tao lang. Sa kabila ng lahat na tinulungan mo na. Ako nagsasabi nila ako ng totoo. Base sa mga nakikita ko lang sa mga video nila. Kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung talagang mga pangyayari on the spot, yung talagang aktual doon. Pero nakikita natin sa video nila. So kung nagsabi man sila ng katotohanan, tama lang yun. Kasi kung para sa akin na ako ang may-ari ng bahay tapos may mga nakatira doon may mga pinatira ako, paisi-isi lang tapos hindi sasabihin katulad nila Intoy na matagal na. So syempre masakit din yun, di ba? So at least hindi naman yun pagpapalapad ng papel. Baka kasi yun ang ibig sabihin ng iba doon na kasi matagal na, mayabang, nagpapalapad yung mga ganun. Hindi naman yun. Tama lang naman na i-correct natin yung mga maling kilos ng ating mga kasamahan. Diba? Kasi mahirap yun na sama-sama kayo doon, i-ignore mo lang, nakikita mo ng mali ang ginagawa ng isa, so i-ignore mo lang. Kasi pababayaan mo lang, hindi mas lalong lumala. Huwag niyo lang sasisihin si Intoy kung ano yung mga nangyari. Hindi niya kasalanan kung wala na dun sila Power Rangers, sila Kabayan Renji, malay natin kung desisyon nila yun. At saka, hindi naman talaga siya doon. Alam naman natin ang purpose ng pagpunta doon ni Power Ranger, na mabuo yung pamilya niya. So, buo na pa. So, may tulong na naibigay ang ka-business family. So, naging magulo yung buhay nila. So, ngayon, naging magulo ang pamilya, ka-business, dahil nga sa mga pangyayaring may mga tinutulungan sila, tapos hindi pa rin hindi tapat, hindi tawag dito, yung akala mo ginagamit lang yung ka-business family.
Parang yung ganun yung dating. Diba? So, ayun nga, mabuti na lang kamo, ito si Intoy, nakinig sa pakiusap, sa paliwanag nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Kasi totoo naman talaga kung meron mang makakakilala talaga kay Intoy, yun yung pamilya Ka-Business. Kasi nga, matagal na siya doon Sabi nga, di ba, nung makina pa, siya yung technician, pinagkakatiwalaan, no hindi nagka-interest ng kung ano-ano man para pag lokohin yung Ka-Business. Hindi. So, ibig sabihin nun, malaki yung tiwala ng pamilya kay Intoy. So, yun Kasi importante talaga yung pagkakatiwalaan ka, tapos yung hindi ka nagsisinungaling, nung nagsasabi ka ng katotohanan, yung hindi ka nagpapanggap, ba? Yun ang maganda Kasi kung yung ugali mong ganun, tatagal ka talaga. Tatagal ka sa mga taong kahit hindi mo siya kamag-anak. Mamahalin ka nila, pahahalagahan ka nila. Ba? Ganun kasi yun Magpakatotoo lang tayo palagi. Yun ang importante. Tsaka, akala ko nga habang pinanonood ko yung video nila, what if talagang hindi na mag-decide talaga sila, ang pamilya ni Intoy, sila ni na uwi ng probinsya. Niisip-isip ko lang, mahirap talaga ang buhay sa probinsya, mga kababayan, mga ka-business. Mahirap talaga. At kahit sabihin natin yung nabanggit nga doon, yung sabi ni Intoy, kung mag-put up man siya ng kanyang YouTube channel, tapos meron pa rin basher, sasabihan pa rin siya ng mayabang, so wala pa rin, di ba? So kung ako sa'yo, Intoy, wag kayong aalis diyan sa ka-business. Tama lang yung naging desisyon mo. Huwag mong intindihin yung mga basher kasi yung mga bashers na yun, sila yung mga taong hindi masaya sa buhay. Na kaya sila gano'n, nagbibigay ng mga negatibong komento kasi negatibo ang pananaw nila sa buhay. Huwag mong intindihin yun, huwag kang magpapa-apekto sa mga taong inilalabas yung pagiging negatibo nila sa ibang tao. Kasi reflection yun Reflection yun. Kasi nasasabi mo, ang nasa side mo, yun ka. So kung sasabihin mo yung mga positive side, ikaw ay isang klaseng tao na positibo ang pananaw sa buhay. Kahit nahirapan, tinitingnan mo pa rin yung positive side. Oo, titingnan natin yung negatibo, pero hindi tayo pwedeng mamuhay sa negatibo lang. Dito tayo sa positive para mag-move forward tayo, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kaya lakasan mo yung loob mo Intoy. Kasi nga, nakikita nilang may potential kaya sinisiraan ka. Kaya ganon. Kung ako sa'yo, asarin mo pa yung basher na yun. Pakitaan mo pa siya na nagkamali. Tama sila ka-business. Nagkamali sila sa pagkakakilala sa'yo. So, mas lalo mo pang pagbutihan. Basta yung katotohanan lang lagi. Lagi tayo doon sa side ng totoo. Huwag tayong gagawa-gawa ng kwento. Yun lang ang importante doon. At dyan naman sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Di ba? Anong sabi sa'yo? Pakatatag ka lang. Marami pa yan Intoy. Habang araw-araw kayong nakikita, may mga tao talaga na mapapansin bawat galaw ninyo. Kasi ang mga tao na naghahanap, may mga tao talaga na hahanapin yung mali mo kaysa yung tama na ginagawa mo. Okay? So, huwag nating intindihin yun. Bagkus gawin na lang natin siyang guide, gabay, para mas lalo mo pang i-improve yung sarili mo. Marami talaga yan. So, kung ako sa'yo, kahit ako nga mas gusto ko pa nga, dati pang sinasabi, noon pa man, bata pa ako, mas gusto ko talaga yung dinadown ako. Kasi habang dinadown ako, inaapakan ako, mas lalo akong nagpupumiglas na magsikap. Mas lalo kong gustong patunayan na mali kayo, ganito ako. Oh, ganon. Kasi alam nyo, ito, example lang, true to life. Kung hindi ako matatag na tao, hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Kasi ang dami-daming pagsubok na dumating sa buhay namin, sa pamilya namin. Pero hindi ako nag-give up. Hindi ako nag-give up. Kasi ayokong magpatalo sa mga negatibong tao. Gusto kong patunayan sa sarili ko na sa kanila na maling-mali sila. So, ganun ka rin sana Intoy. Panindigan mo lalo na't meron kang nandyan, may anak ka, nandyan yung asawa mo. Gawin mo silang inspirasyon. Yung mga taong nagsasabi sa iyo ng mga negatibo, gawin mong inspirasyon yun para matupad yung mga pangarap mo. Ganon talaga.
once na mayroon tayong goal, mayroon tayong pangarap sa buhay, may ambisyon tayo, marami tayong pagdadaanan ng mga tinik, mga bako-bako, mga butas-butas dyan, mga bato-bato, kung ano-anong mga harang. Kailangan nating lagpasan yun. Yung mga obstacles na mga sinasabi, kasi hindi tayo alam natin yung mga racing, yung mga kung ano, di ba, may mga maraming pagsubok na pinagdadaanan niya, may tatalunan ka pa. So kung hindi mo yung tatalunin, matatalo ka. At least kahit madapa ka man dyan, bumangon ka, takbo ulit, move ulit, kahit dahan-dahan lang. Basta hanggang sa maabot mo yung finish line, manalo ka. So, tatagan mo lang yung kalooban mo. Isipin mo yung mga magulang mo doon sa probinsya, makatulong ka sa kanila pagdating ng araw, pagdating ng tamang panahon. At saka yung tungkol doon sa paggagawa ng YouTube channel, mas maganda yan kung may basbas na kayo ni Pinuno, habang nandyan pa kayo sa kanila, at alam ko naman na nandun na tayo sa motto na hanggang sa dulo, walang iwanan. Sabi nga ni kabisnes na naghahanap pa sila ng right timing. Kasi hindi pwedeng basta na lang tatalikod, tapos gagawa ka ng YouTube channel mo. So, mahihirapan kang tumayo. Totoo yun, mahihirapan kang tumayo. Kasi nga, galing kayo dyan sa kay ka-business. Alam nila. So, mas maganda yung pag magkakaroon kayo ng YouTube channel. May basbas, may blessing ni Pinuno, ni ka-business. At habang nandiyan kayo, tutulungan niya pa rin kayo, i-guide, ganon, hanggang sa mag-grow. Ito naalala ko si Kalingap Jason, yung kay Kuya Bal. Dati kasama yun ni Kuya Bal. Si Kalingap Jason. So, ngayon, na siya, mayroon na siyang mga tinutulungan, tapos siya yung mga sumusunod dun sa mga ibang natulungan ni Kuya Bal. Siyempre may basbas yun. So ang ibig kong sabihin, kaya niya ng gumalaw ng sarili niya. So yung para sa inyo, mas maganda pa rin talaga yung nandyan. Hindi kayo basta-basta tatalikod sa ka-business ng hindi kayo talagang solido. Yung ibig kong sabihin is totoong yung kumbaga matatag na. Kailangan matatag na kayo kung papahintulutan ni Pinuno o ng ating Panginoon. Dumating yung panahon na talagang kailangan nyo ng tumayo sa sarili ninyo. Basta yung matatag na. Mahirap kasi gumawa ng YouTube channel na sa katulad ninyong dyan galing kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Tapos lalabas kayo at gagawa kayo ng sarili ninyong channel. Mahihirapan talagang gumalaw. At saka wag nyo ito lang paalala ko sa inyo kasi hindi natin hawak ang mga isipan ninyo. Paalala ko sa inyo mga kaguwang. Huwag kayong basta gagawa ng channel ninyo na hindi alam ng ka-business kasi hindi maganda tingnan. So kailangan paalam pa rin sa kanila. Antayin ninyo na sila mismo. Total na training na kayo Nag-umpisa na kayong i-train no sa solo vlog challenge. So, antayin nyo na lang na dumating yung tamang panahon, yung right time, na talagang yun na magkakaroon kayo ng YouTube channel. Sinabi naman yun ni Pinuno Huwag lang kayong magmadali. Antayin lang natin yung panahon na yun. Tsaka basta ganun lang pakatatag ka, tingnan mo yung pamilya mo, para sila yung maging lakas. Lalo si Kenzo, maliit pa yung anak mo. Siya yung doon ka humugot ng lakas ng loob sa anak mo para patuloy ang buhay na hindi ka magpadaig doon sa mga bashers na mga nababasa mo mga negatipong komento patungkol sa iyo. Tawanan mo na lang yun. Huwag mo silang iintindihin kasi pag sa waray nga kung mapapirdi ka, di hiraan magdadaog. So magpagtitinawaan ka lain to So ayaw pagsigi, ayaw pagtugot nga hira nga mga tao nga waray pulos, amot magtitinawa mo. Nga talawan ka. Ayaw pagsugad ito Kinahanglan mabaskog itong imo isip. Pakatatag. Kasi nga, tayo tayong mga waray kasi, matigas yung dibdib natin matapang tayo. As in, yung kaya nating panindigan kahit anong pagsubok yan. Although, pinanghihinaan tayo, pero pag tayo nakabangon na mas malakas pa, doble, triple. Kaya, huwag mong kalilimutan yan. Masyado kong nagpapadala sa emosyon mo. Okay lang yun. At least, ngayon,
na napaliwanagan ka na nila Mr. and Mrs. Ka-Business. So, tiwala na kami doon na tatawanan mo na lang yung mga bashers na yun. Wala kang kasalanan kung bakit wala na dyan si Kabayan Renji. Hindi lang naman ikaw eh. Wala kang kasalanan. Nagpakatotoo lang naman kayo eh. Diba? Huwag mong sisihin yung sarili mo. Katulad ng mga nakikita ng iba. Hindi mo yun mali. Wala kang ano doon. Hindi mali ang magsabi ng totoo. Walang ano yun. Wala pang nakulong na nagsabi ng katotohanan. So yun ang tatandaan mo. At saka, ganun din, sa inyo din, Abay Papaya, ayan sila, Kuya Bornok, sila Buknoy, sila Kuya Buknoy, may mga basher din, pero ini-ignore nila. So ignore na lang. Huwag mo pansinin yan. Kasi walang magawa sa buhay ang mga ganyang taong negatibo ang pananaw. Huwag tayong padadala sa ating emosyon. Kahit masakit, laban pa rin. Tindig. Para sa pangarap, para sa pamilya. Hindi natin maiwasan yan na may mga tao talagang masaya sa ikaka-down ng iba, ng kanyang kapwa. May mga tao talagang ganon. Yun ang crab mentality na sinasabi, na pag nakita nilang yung isang kababayan natin na medyo umaangat-angat na, gagawan ng paraan, hihilahin, kasalaylayan, para hindi ka makaakyat. Ganon ang crab mentality. Yan sana dapat ang matanggal ng mga pag-uugali ng ating ibang mga kababayan. Pero shout out po, maraming salamat doon sa mga naniniwala, kaila Intoy, at nagbibigay ng mga positibong komento. Maraming salamat po sa inyo kasi malaking tulong yun para mas ma-raise up pa yung confidence ni Intoy para humarap sa mga pagsubok na nandyan sila sa bahay ng Ka-Business. Kasi talagang marami pa. Basta ganun na lang kayong lahat ng mga kagwang sa 3Ms, ignore the negativity. Accept the positivity. Yun lang. Yun ang ating gawin. Kahit kami din eh. Hindi natin, tama si Ka-Business, hindi natin mapiplease yung mga lahat ng tao. Kasi meron pa rin talagang babato sa atin. Nang akala mo yung mga mangbabato sa atin perfecto. Pero hindi rin naman. Pumalakpak dyan ang walang pagkakamali. Pumalakpak dyan yung minsan hindi naging mayabang. Diba? So, kayo mga kababayan, Ka-Business, Kapapi at Kalingap, ano ang sarili ninyong opinion patungkol dito sa mga nagsasabing kasalanan nga ni Intoy, ang mga nangyari kung bakit natanggal o nawala or ano ba nang nangyari doon kay Power Ranger. Pero para sa akin, baliwala yun kasi nga inamin naman niya na talagang totoo lahat ng mga sinabi ng kanyang mga kasamahan. So, ganun na lang muna tayo. Siguro sa mga araw na to, ano na ngayon? Monday? Siguro na sila, papakain na doon sa mga gustong tulungan ni Bong sa bahay ampunan. So, hanggang dito na muna. By the way, thank you Lord dahil nga ito, siguro magiging okay na yung anak ni Bornok. Salamat sa Diyos. At patuloy po natin silang tulungan sa pamamagitan ng panonood ng mga video ni Ka-Business. Huwag po tayo mag-skip ng ads kay Papa Dins at saka sa Ka-Business family. So, laban lang po tayo sa buhay. Tanggapin ang anumang mga negatibo, pero huwag nating damdamin. Gawing gabay. So, hanggang dito na muna ngayon, mga Ka-Business, kababayan, kapapi at kalingap. Hanggang sa muli na aking mga gagawing reaction video. So, mag-iingat po lahat. Ate Marilyn, mag-iingat po kayo lagi. Kahit saan kayo magpunta, ingat po. Sa aking mga anak, ingat din kayo mga anak. Balik na naman kayo sa school. Sa aking mga kapatid at sa aking nanay, mag-ingat kayo, Nay. So, salamat sa Diyos at patuloy pa rin ang buhay natin. Bawat umaga, bagong pag-asa. So, dito na muna. Sa susunod po ulit na aking mga gagawing reaction video.